I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flows from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied nor diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. And with all conviction, sabihan mo ang nasa kaliwa at nasa kanan, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. A blessed Resurrection Sunday to everyone. Praise the Lord. Ang ating Diyos ay Diyos na buhay. Amen? We believe in one God. And this one God, one supreme God, Almighty God, is composed of three distinct persons. The Father, our Abba Father, our Lord Jesus Christ, and the Sovereign Holy Spirit. At ang ating Panginoong Jesucristo, the second person of the Godhead, siya ay nagkatawang tao more than 2,000 years ago, nabuhay for 33 years. At siya ay namatay, iniyalay niya ang kanyang buhay, na ipako sa krus, siya ay nailibing, subalit makalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. At ito ang pag-uusapan natin this month of April. Our theme, our topic is good and faithful stewardship. Subalit sa araw na ito ay today is a special day. Ginugunita natin, ipinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sino dito nilunok mo yung paniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay inilibing, siya ay pumunta sa Hades, minsan hindi na nadidiscuss yun, and He preached to the spirits of the dead. Amen. Amen. Kaya nga lamang maraming yung iba ay ano daw yon, figure of speech lang yon, no? Spiritual lang ang kanyang interpretation. Pero yung kanyang pagkamatay hindi spiritual, totoo. At nung sa buhay siyang muli, totoo din, literal. Pero bakit nung sinabi ng Bible na siya ay nagpunta ng Hades at nag-preach sa mga patay, ang sabi ay symbolical. It is also literal. Amen. Sino nilunok mo na alam mong namatay ang Panginoong Jesucristo at siya ay nabuhay na muli? Sino dito nilunok mo yung paniniwala na yon? Amen. Pero sa umagang ito, ang gagawin natin, hindi lang natin lulunukin, nanamnamin natin. Ngunguyain natin. During our USAD, Unstoppable Special Apostolic Deliverance, nandito po ang aming mga apo kasama dito. At yung isa naming apo, itago na lang natin siya sa pangalang Judah. Pag siya po ay kumakain, ay sinusubuan kasi yon. Pero pagkatapos niyang subuan, kukuha pa rin siya ng sarili niyang pagkain ulit para siya ay kumain mag-isa. Kaya lang napapansin ng kanyang mommy na itong si Judah Shalom, pagkasubo ng pagkain, nilulunok agad. Kaya pinagsasabihan siya, anak, nguyain mo. Kasi pag nilunok mo pagkain,
hindi mo nalalasahan masyado yung sarap ng pagkain. Amen. At may mga pagkakataon sa buhay Kristiyano natin, may mga katuruan na nilunok natin. Nasa atin naman, alam natin, naniniwala ka ba sa resurrection ng Panginoong Jesucristo, namatay, nakaral sa mga patay, nabuhay na muli? Yes! Pero nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na ito ay nginuya mo at ito ay ninamnam mo? Amen. Iba si, ganyan si Judah. Pero si Pastor Nathaniel, iba. Si Pastor Nathaniel, talagang nginunguya yung pagkain. At maririnig mo pa yung nguya. Pag humigop ng sabaw yun, maririnig mo pa higop ng sabaw. No? Ninanamnam talaga. At minsan maririnig mo pa, sarap. Sa umagang ito yung nais nating maranasan. Manamnam natin, malasahan natin yung sarap ng ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Can I hear your amen? At hindi lang yon, may kasamang protina yan sa ating mga buhay. Kung paanong ang pagkain, pagkatapos mong isubo, nginuya mo, ninamnam mo, hindi lang masarap, pero mayroong mga positibong ibinibigay sa ating katawan. At ganun din ang pagkain, meron niyang proteins, may mga vitamins, at ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay may mga positive na impact sa mga buhay natin. And let us now proceed to the Word of God. In the book of Matthew, chapter 28, starting verse 1. Ang babasahin natin ay hanggang verse 6. After the Sabbath, at dawn, on the first day of the week, Sunday. Today is Sunday. Kaya ito ang ating ipinagdiriwang. Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Ito ay kanilang tradisyon. Papahupain lang nila ng konti ang mga pangyayari, patuloy silang nagluluksa, at pinupuntahan nila ang katawan at kanilang nililinis. Kaya ang mga kababaihan ay nag-decide on the third day, pupuntahan nila ang labi ng Panginoong Jesucristo upang linisan, bahagi ng kanilang tradisyon at ritual bilang mga Hudyo. Verse 2, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven. Sino dito ang mga nakadalo sa ating usad? Can I hear your amen? Isa sa naging topic ay ministering angels on an assignment. At kung magbabasa ka na ng Bible at mag-o-observe ka at titignan mo na, marirealize mo, napakadaming galaw ng mga anghel. At ito, yung mga ministering angels, alam nyo, kaya nga ang dyablo, pag may mga bagay na mahalaga na pwedeng kasangkapanin, gawing instrument for the fulfillment of world evangelization, gusto ng dyablo mawala yung mga yan. Sino dito naniniwala ang kayamanan pwedeng gawing kasangkapan, instrumento, tools towards the fulfillment of world evangelization? Kaya nga pag pinag-usapan ng pera, ang dyablo maglalagay na ng mali sa utak ng tao. Huwag na natin pag-usapan yung yaman na yan. Para lang yan sa sanlibutan. Kaya hindi makapag-move forward talaga. Hindi makapag-accelerate ang ministry. Hindi natanggap ng mga anak ng Diyos na may mga provisions ang Panginoon para tayo magtagumpay. Can I hear your amen? At ganun din, hindi mo maririnig sa maraming mga iglesia na merong mga ministering angels na pwedeng gamitin ng Panginoon upang tayo ay bigyan ng assistance for the fulfillment of world evangelization.
Kaya nga may mga churches katulad natin, pag nag-ooperate tayo dito, ina-acknowledge natin ang role ng mga angelic beings. We don't worship them. Pero may mga tao na ang tingin nila, we are glorifying and worshiping angels. Pero makikita natin dito na may mga paggalaw talaga ang mga angelic beings. Can I hear your amen? Sino dito naniniwala tayo ngayon dito ay napapaligiran ng mga anghel? Yung katabi mo, mukha lang anghel yan. O kaya nga during our unstoppable special apostolic deliverance, abay may mga nakakita muli. May mga nakaranas. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, one day makakakita ka rin. Maring hindi pa ngayon. Alam nyo ba na during usad, may mga kasama tayo hindi sensitive during deliverance, pero biglang naging sensitive. Nile-level up ng Panginoon. Amen? And I believe, one day, ang Christ the Rock ay magiging so sensitive na ma-open tayo sa spirit realm, makikita natin ang kilos ng Panginoon, si Lord ang magbibigay sa atin ng vision. Why? Because our God is the God of the past, He is the God of the present, and He is the God of the future. Kaya pwedeng ipakita yan sa atin ng Panginoon. Amen. Punta tayo dito sa ating binabasa. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. Napakalaking bato na hindi kayang itulak ng isang tao. Kinakailangan ng something supernatural, at ang ginawa pa ng angel, parang inupuan pa. Parang sabi ng anghel, magaan lang naman pala. This is something supernatural. Kaya meron tayong mga ministering angels on assignment, yung hindi natin kaya, merong divine power available sa atin. Can I hear your amen? Kaya nga even in the ministry of deliverance, pag may nagwawala at pinahawak natin sa mga angelic beings, pinagapos natin sa mga angelic beings, titigil yan. Pero pakinggan nyo ako, may mga ganito tayong karanasan. At maging sa mga kasama natin sa online, kung kayo po ay bago dito na nanood sa gawain ng Christ the Rock, we are an apostolic church. And we walk in miracles, signs, and wonders. Amen. Pagka ikaw, palagi ka na nag-ooperate sa Ministry of Healing and Deliverance, magkakaroon na kayo ng teamwork ng mga angelic beings. Nakakita na kayo ng mga basketball players. Sino dito ang mga magagaling, mahilig sa basketball? Katulad ni Joey. Naku, nakita nyo na bang maglaro ng basketball si Joey? Ano yan? Unstoppable. Merong mga team na pag naglaro, hindi na kinakailangang mag-usap. Yung galaw pa lang alam. Alam na kagad, pag nahawakan ng bola, magpa-pass break sigurado yan. Kaya yung forward or yung center, tatakbo na kagad yan ng mabilis. Bababa na doon sa court para maipasa ang bola, maipass break or mai-alley hoop para yung makakakuha ay ipapass break na o kaya fade away dunk. Alam mo yung JM, fade away dunk? Yung iba hindi naunawaan kasi hindi nila alam ang larong basketball. Anong ibig ko sabihin? May mga pagkakataon, pati yung mga angelic beings, may teamwork na kayo, hindi mo pa sinasabi, nakagapos na. Pero pagka hindi ka pasanay sa Ministry of Deliverance, may mga pagkakataon, nag-aano pa kayo? Nagpapakiramdaman pa kayo? Ano kayang gagawin nitong nitong deliverer na to? Pero darating ang point na magkakaroon na ng teamwork. Yan po ang ilan sa mga karanasan natin. Verse 3, His appearance was like lightning,
and his clothes were shine as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. Biruin nyo, yung mga sundalo, nakita nila Nakita nila. Kaya nga natakot sila kasi ito namang mga ito ay unbeliever. Mga unbelievers ito. Kaya natakot sila. Hindi nila mawari, ano ba yon? Pero pag ikaw ay Christian, meron kang discernment, alam mo, angelic beings yan. Madediscern mo kung yan ba ay unclean spirit o yan ay angelic being. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. Verse 6, He is not here. He has risen. Sabihin nga natin, He has risen. Sabi dito nung angel, He is not here, He has risen, just as He said. Sinabi niya yan Come and see that the place where He lay, the tomb was empty. At ito ang topic ng ating, title ng ating topic this morning, the power of the empty tomb. May kapangyarihan. Yung pinaglibingan na ito ng ating Panginoong Jesucristo, empty. Wala nang laman. Anong ibig sabihin nito? Ang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo ay nabuhay na muli at siya ay buhay magpakailan pa man. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Hallelujah! The resurrection is not merely an event. It is an explosion of divine power that still shakes the earth today. Hindi lang ito historical events. Pero kung paanong lumindol doon sa libingan, maging ang mga sundalong matatapang, mga Roman soldiers na matatapang, sila ay nayanig at nagtakbuhan magpahanggang ngayon. Yung earthquake na yon, yung power na yon, ay nararamdaman hanggang sa modernong panahon. The empty tomb is heaven's loudest proclamation. Death is swallowed. Sin is broken. The devil is defeated. And our Lord Jesus reigns forever. Hallelujah. Merong meaning. Merong kahulugan. Maingay na kahulugan ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Every blessing of the gospel flows from this moment. Kaya pag tayo ay nangaral ng mabuting balita, the gospel, the good news, huwag mong isipin na yung kapangyarihan galing sa'yo, hindi ako masyadong magaling magsalita. Siguro kung yung katabi ko ang nangaral ng mabuting balita, magaling na public speaker yan, maaaring makonvince niya ang mga tao. This is not all about convincing. This is all about the anointing na hindi naman galing sa atin. Galing sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Every promise of Scripture stands because the tomb is empty. Every believer rises because the sovereign Christ rose. Dahil nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo, tayong lahat na nampalataya sa Kanya, tayo ay may buhay. Tayo ay buhay. At lumakad tayo sa buhay na ito na nais ng ating Diyos. It's time to rise. Amen? Huwag mo titignan yung estado ng buhay mo ngayon. Mahirap lang ako.
kung ikukumpara sa katabi ko, ito, mataas ang kanyang pinag-aralan. Hindi natin yan binubunot yung value na meron tayo. Hindi natin binubunot dyan kung ano ang kaya nating gawin. Ang tinitignan natin, ano ba ang kayang gawin ni Lord sa buhay mo? At dahil nabuhay ng muli ang ating Panginoong Jesucristo, unlimited ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, it's time to rise. Alam nyo, because of the resurrection of our Lord Jesus Christ, ang dapat maranasan ng mga Kristiyano, only rise. Hindi kanin. Tuloy-tuloy na tayo ay magbubunyi. Amen! Sandali lang, pwede mo kasing sabihin, sandali lang, Daddy Bishop, may mga tao din naman na namatay at nabuhay. Meron sa Bible niyan at may mga mababalitaan tayo sa history na documented, medically dead, pero makalipas ng ilang minuto o ilang oras o yung iba pa nga ilang araw, nabubuhay muli. So I want to give some points about the uniqueness of the sovereign Christ resurrection. Ano ba pinagkaiba ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at sa mga taong nakatala na namatay at nabuhay din? Others were raised back to life, but our Lord Jesus rose into a new kind of life. May mga taong namatay at nabuhay makalipas ng ilang minuto, ilang oras, o ilang araw, nabuhay muli. Pero sila pa rin yun. Amen. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay namatay, nabuhay na muli, abay, pag nakikipagkita siya sa kanyang mga disciples, ay tumatagos na sa dingding. Pero pag hinawakan siya, may laman. Ang tawag dyan, glorified body. Iba ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Others rose temporarily. Our Lord Jesus rose eternally. May mga tao ngang katulad ni Lazarus na namatay, makalipas ng 4 na araw, nabuhay, binuhay ng Panginoon, pero alam natin sa kasaysayan, namatay muli siya. At maraming mga taong nakaranas naman talaga na namatay at nabuhay, pero muling namatay. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya hanggang ngayon, siya ay buhay. Amen. At buhay kailanpaman. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Others rose by God's power. Kaya nabubuhay. Kasi ang giver ng life, sino? Si Lord. Inaalaw yan ni Lord. Binibigyan pa ng pagkakataon para mabuhay. God's power. Our Lord Jesus rose as God in power. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay isang proof, patotoo, sa kanyang mga ipinapahayag na siya ay tunay na Diyos. Amen. He is God. He is the Almighty God. Others rose as a sign. Our Lord Jesus rose as the Savior. Kaya merong kaligtasan sa sangkatauhan, available ang salvation because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, it's time to rise. So ano ba yung power ng empty tomb? Number 1, we were all redeemed from the penalty of sin. May katubusan.
tinubos tayo sa kabayaran ng kasalanan. Nagkasala ang tao, pero dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo at muling pagkabuhay, ang sangkatauhan ay natubos. At kung siya ay kikilalanin ng Panginoong Jesucristo na Diyos Panginoon at tanging tagapagligtas, may kabayaran sa kaparusahan ng kasalanan. The resurrection declares that sin's curse is broken, guilt is erased, and death has lost its sting. May mga tao nga kaya hindi talaga makakilala sa Panginoon, hindi dahil hindi niya kayang patawarin ng iba. Pag sinabihan mo siya, patawarin mo na ang mga nagkasala, siya pinapatawad ko sila. Pero may mga tao hindi makalapit kay Lord kasi hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Merong guilt. Sino dito may nagawa kang kasalanan at sinisisi mo palagi ang sarili mo? Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Meron nga akong narinig dito sa Christ the Rock. Talagang ako may kasalanan. Sabi ko, bakit? Ano bang nagawa mo? Talagang napakalait po ng kasalanan. Ano bang kasalanan? Napakagwapo ko po. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung gwapo ka o maganda ka, tanggapin mo yan. Amen. What Adam lost, the sovereign Christ restored. Alam nyo, nung nilikha ng Panginoon si Adam at nilagay sa Garden of Eden, sa paradise, grabe yung mga provisions ng Panginoon. Grabe yung authority na binigay ng Panginoon. Grabe yung blessing na binigay ng Panginoon. Grabe yung wisdom. Napakaraming ang usapan kapag nagbasa ka ng mga extra biblical accounts regarding the creation, regarding our Christian faith. May mga nagsasabi nga na si Adam and Eve daw, bago nagkasala ang tao, ay mga malalaki talaga sila. At isang dahilan daw yan, kaya hindi nila kailangang umakyat sa puno. Kasi malalaki talaga sila, kinukuha lang nila. Kaya nga, dahil sa pagbagsak ng tao, yung numero ng buhay, umiksi ng umiksi, pati height ng tao, lumiit ng lumiit. Kaya nga kapag daw nakakita tayo ng mga angelic beings, yun talaga ang original na design ng Panginoon. Malalaki talaga. Amen. Kaya nga baka sa eternity, ano ko lang naman ito, theory ko kasi hindi pa naman ako nakakarating doon. Baka nga doon sa future eternity, ibabalik ng Panginoon, i-restore. Baka nga ngayon, hindi natin alam, kapag nakikita tayo sa spirit realm, ng mga wicked spirit, unclean spirit, ang nakikita nila yung totoong nature mo. Kaya pala nagwawala pag nakikita si Rem. Kasi ang nakikita ni Rem, hindi yung ganyan. Warrior talaga. Amen. Sabi nga ni Pastor Regina Lynn kahapon, during activation daw, ang feeling niya, napakalakas niya at napaka-sexy niya, Wonder Woman. Baka naman yun talaga ang totoo. Amen. Ano kaya ang itsura ng katabi mo sa glorious body? Amen. Hallelujah. Amen? Because we are fearfully and wonderfully created by God. Redemption is not partial. Si Lord, hindi siya parang yung nagpapautang sa palengke. Hulugan. Hindi ganun ang katubusan ni Lord. Hindi ito partial. It is complete, eternal, and victorious. Sabihan mo nga ngayong katabi, you are victorious. Natubos na eh.
ang kaparusahan ng kasalanan. Because He lives, we are redeemed. Amen. Amen. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, because He lives, I can face tomorrow. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yan ang una. Na-redeem tayo sa kabayaran, kaparusahan ng kasalanan. Number 2, we were all invited into the presence of God. Yan yung ginawa ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. The stone rolled away. It's heaven's announcement that the veil is torn. Alam niyo, ang mga tao nung unang panahon, para sila makapagsamba sa Panginoon, may mga kurtina at pili lang ang makakapasok. Sa outer courts, pwedeng makapasok ang mga tao. Pero mayroong susunod na kurtina na pili na lang, mga priest na lang ang makakapasok sa holy place. Pero pag binuksan na naman yung another curtain, nandun na yung tinatawag na most holy place. At ang nakakapasok na lang ay ang mga high priest. But because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, lahat tayo na nampalataya sa Panginoon, pwede tayong makapasok sa most holy place, holy of holies, the presence of God. At diyan tayo bubuksan ng Panginoon sa tinatawag na supernatural realm. Amen. Kaya nga ang isang ginagamit dyan ng Panginoon ay yung makikita yung sign. We will begin to speak in tongues. Our spiritual language. Huwag mo lang i-desire yung spiritual language, pero i-desire mo na makapasok ka sa most holy place. Ano lang yun manifestation. Sign lang yun. Makikita mo, you will begin to speak in tongues. Ang magbibigay sa'yo ng kakayahan. Hindi ikaw, huwag mong pilitin. Kasi baka pinipilit mo. Pagka pinilit mong ganun, baka iba mangyari I-desire mo si Lord, yung presence niya. Amen? At manampalataya ka na makakapasok ka sa most holy presence of God. Because our Lord Jesus Christ, the high priest, already died and He rose from the dead. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Resurrection is the divine invitation into intimacy. Mangyayari yan pag sinabing intimacy, hindi pwedeng si Lord lang, may invitation siya. Pero hindi tayo tumutugon. Nung namatay muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, may invitation siya, dapat tumugon tayo. Every day. Lapit tayo sa presensya ng Panginoon, may kakayanan tayong lumapit. Wala nang mga curtain, binuksan na, pinagulong na ang bato. Amen. Ang mahirap nun, binuksan na kurtina, tinanggal na bato, hindi ka pa rin pumapasok. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, pumasok ka sa presence ni God. Kaya nga pwede tayong makapag-pray. Amen. We can stay in the presence of God. Huwag tayong pagpasok natin para tayong nagre-report kay Lord. Ilan ba yung prayer item ko? 30. Panginoon, 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 Panginoon. May mga pagkakataon sa intimacy, just need to enjoy each other's presence. Just enjoy the presence of God. Amen? Kaya pag nandito kayo sa church, huwag kang masyadong ma-pressure. Enjoy the presence of God. Naniniwala ba tayo nandito yung presence ni God?
Be intimate with Him. Pag nakikinig ka, kausapin mo siya. Lord, ganun pala yung ginawa mo. Thank you. Gusto pa kitang maranasan, Lord. Yung sinasabi ng gwapo naming bishop, gusto ko pa maging intimate sa'yo. Maranasan yung makapasok sa most holy place of your presence. Sino dito kinakausap mo si Lord? O ang nasa isip mo, grabe, talagang ano na ako, madaling araw na, hindi pa ako kaya inaantok talaga ako ngayon, ninanamnam mo pa rin yun. Ang namnamin mo yung presence ni God. Na paglabas mo dito, may kakaibang kalakasan at kapangyarihan ang mararanasan mo. Amen? Hallelujah! No longer is God distant or inaccessible. The risen Christ has opened the way into the Father's presence. Resurrection is not just proof of life after death. It is proof of life with God now. Alam niyo ang mainam sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, hindi natin kailangang hintayin na yung future eternity para makapiling natin si Lord. Kung paanong during activation ng ating ministry kahapon, may naranasan mo, nakaranas ka ng angelic beings pag kilos nila. Ganon din ang presence ni Lord. Pwede nating maranasan, pwede mong maranasan na niyayakap ka ni Lord. Kasama natin siya eh. Binigyan na tayo ni Lord ng access eh. Amen. Grace ushers us into fellowship where glory overflows, where mercy is not rationed but poured out. Nag-uumapaw ang presensya ng Panginoon. Amen. Hindi tayo pinagsarahan ng pintuan. Nakabukas ang pintuan patungo sa presensya ng ating Panginoon. Resurrection is God's open door policy. No more barriers. No more separation. Because the meaning of separation in the Bible is death. Napagtagumpayan na yan. The resurrection is not only about victory over death, it's about access to the very presence of God. Una, natubos tayo sa kabayaran, kaparusahan ng kasalanan, hindi lang yon. Nagkaroon tayo ng invitation para makapasok sa presensya, maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Number 3, strengthen to live in purity. Pwede palang mamuhay ng may kabanalan, katwiran, at kadalisayan. Matinding Tagalog yon. Kadalisayan. Resurrection life is not passive. It is active. Active strength to walk in holiness. Kaya yung binabanggit natin, nagde-declare tayo, hindi ito hinugot sa hangin eh. Hindi ito galing sa ilong. Yung sinasabi natin, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Do not underestimate that declaration. Because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, it's possible. Yang katabi mo na yan, pinababanal talaga ng pinababanal ni Lord. At kung paano pinababanal na pinababanal, pinayayaman pa ng pinayayaman. Dahil pinababanal siya, nagiging karapat-dapat siya, mapagkakatiwalaan ng kayamanan, ile-level up ni Lord yan. Amen. One day darating si Sister Jing saan ba ako pwedeng mag-park? Pwede o hindi? Ganun din naman kami. Umaasa, Lord. Nung una kaming bumili ni Rebsel ng sidecar na bike, tuwang-tuwa kami. Pasyal-pasyal talaga kami.
Sabi, ito yung unang sasakyan na binili natin. Akala mo, bumili ng kotse. Sidecar na bisikleta. Sidecar na bisikleta. Pero punong-puno ng pag-asa, Lord, one day, magkakaroon kami yung may makina naman. Ay di nagkaroon ng motor. Amen? Ano yon? Level up. Pa-level up. Ng pa-level up. Ng pa-level up. Sabihan mo nga ngayong katabi, pa-level up ka talaga ng pa-level up. Amen? Kaya nga pag tinitignan ko tong lugar natin, sabi ko, mabuti na lang, ang likod na kalsada natin maluwag para sa parking ng mga sasakyan ninyo. Amen? Sabihan mo ang katabi mo, may conviction talaga. Sabihin mo, kapatid, may paparkingan talaga ang mga sasakyan natin. Amen. At yung mga nakamotor, sino dito ang may motor? Can I hear your amen? Mapapalitan na yan. Ha? Kaya kayong mga nakamotor ngayon, mag-iingat kayo ng matindi, mananalangin, magpapalagay talaga ng covering and protection. At i-desire ninyo sa lalong madaling panahon mapalitan ang inyong motorcycle. Nangyari sa akin yan eh. Alam nyo bang ako dati ay nakamotor? Kaya dati ako yung nakilalang pastor na nakakabayo. Motor yon. Pag tinatanong ako, nasaan ang kabayo mo? And then one day, nagkaroon ako ng conviction. Sabi ko, ile-level up ako ni Lord. Nagpagawa ako ng garahe, malaki, pang 4 wheels, pero motor lang ang sasakyan. Kaya nga may nakakita nun, kasi meron kaming tindahan. Yung aming computer shop, tindahan, sa gitna, may parking. Pang-up, pang 4 wheels. Pero motor lang yon ang pumapark. Pero naniniwala ko, bibigyan ako ni Lord ng 4 wheels. Alam niyo pa ginawa ko? Nung na-expire yung aking motor, hindi ko na na-renew. Sabi ko, Lord, magko-commute ako. Hanggat di mo ako binibigyan. Yung mga ganon, takutan lang. Hindi takot. Ano yun? Application of faith. Lord, hindi ako magko-commute ako hanggat di mo ako binibigyan ng 4 wheels. Si Lord, He honors our faith. Binigyan kami ni Lord ng Nissan. Nissan aandar, Nissan hindi. Second hand. Hindi, maganda naman, maayos naman. Amen? Pero dumating yung point, binigyan kami ni Lord ng brand new. At marami pang parating. Sabihan mo ka ngayong katabi, kapatid! Marami pang parating. Hallelujah. Purity is no longer impossible. It is possible through the Spirit of the living Christ. Alam niyo kung bakit ang tao pwedeng makapamuhay ng may kabanalan? Tingnan niyo po ang mabuti. Hindi ito sa pamamagitan ng discipline. Ewan ko kung nasubukan niyo na yon. Hindi niyo yun magagawa. Ang unang hakbang, syempre dapat meron kang personal relationship with God. You are a child of God. You are a believer, a Christian. Ang susunod doon, dapat puspos ka ng Sovereign Holy Spirit. Dapat patuloy kang napupuspos ng Sovereign Holy Spirit. Then, discipline is possible. Kaya mo nang i-disiplina ang sarili mo, ang isip mo. Amen! Kung dati, Brit, pag tumitingin ka sa babae, parang ano ba yan? Minsan may kahalayan. Pero nung pinuspos ng Panginoon si Brit, binago ni Lord. Hindi, ginamit ko lang yung pangalan na Brit. Pero yung pangalan na Brit represents men. Tama ba, Brit? Binago ni Lord. Amen? Bakit? Napupuspos ng Holy Spirit. Kaya pag hindi ka nagpapuspos, may possibility, babalik ka, ang hirap magdisiplina. Lalo pa pag nakargahan. Amen.
Kaya pala ang utos ng Panginoon, be filled. Be always be filled with the sovereign Holy Spirit. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! The same power that rolled away the stone now rolls away the chains of addiction, compromise, and defeat. Pwede tayong magtagumpay. It is power to overcome, power to resist, power to shine. Diyan papasok ang tinatawag na dominion. Amen? We are not yet perfect. Patuloy pa rin tayo lumalapit kay Lord, dinidisiplina natin ang sarili natin, sinasaturate natin ang Word of God, nananalangin tayo. Kaya nga kung ano-ano nang ginagawa natin. May dawn prayer tayo, may morning prayer and devotion. Ngayon may araw-araw pang panalangin. Parang ayaw nyo nang tanggalin yon, yung araw tuwing gabi. Si Rebsel gusto pang maglagay ng tanghali. Kasi kailangan natin si Lord. Pang-apat, last. Empowered for the proclamation of the gospel. Amen? Kaya nga ako naniniwala, yung Breakthrough 100, mangyayari yan sa lalong madaling panahon kasi mayroong bibigyan si Lord ng kapangyarihan. Una sa lahat, i-win natin ang mga mahal natin sa buhay. The empty tomb is not a secret to be hidden, but a victory to be shouted. Kung alam mo talaga, kumbinsido ka talaga ng Panginoong Jesucristo, namatay sa krus ng Kalbaryo, nailibing, nangaral sa mga patay, nabuhay na muli. Hindi ka papayag ang mga mahal mo sa buhay. Hindi makakakilala kay Lord. Ipaglalaban mo. Kasi naniniwala ka na merong final judgment. Sino dito? Tingnan niyo ako mabuti. Sino dito? Pag naglalakad ka papuntang church, wala kang kasama. May kurot pa rin sa puso mo. Amen? Mabuti lang sa church ka pupunta. Paano kung one day, dumating na yung final judgment, ikaw lang? Tanungin mo nga ang katabi mo, papayag ka ba nun? Sa mga pagkakataon na yun, wala na tayong magagawa. Pero ngayon, may magagawa tayo. Ang tanong, anong ginagawa mo? At anong patuloy mong gagawin? Susuko ka ba? Ang challenge ba sa iyo ay life and death? O alam mo sa puso mo, hindi mo pa talaga nabibigay ang best mo? Hindi mo pa talaga sila nailuluhod ng matindi sa panalangin araw-araw. Alam mo, meron ka pang pwedeng gawin eh. Kaya lang kung magkakaroon ka ng realization, pagdating ng panahon, paghihinayangan mo na lang. Amen. Kasi ginawa na ni Lord ang kanyang bahagi. Ang bola, pinasa na sa atin. And the resurrection power turns ordinary believers into extraordinary witnesses. Di ba? Nakita nyo ba yung mga katabi nyo ngayon? Kung ano itsura niya nung unang dumating sa church? Ngayon kung mag-deliver sino ka? Hindi ka pwede dyan. Pero dati nung dumating sa church, hindi nga makapagtaas ng kamay yan eh. Amen? Pag may pinag-uusapan nga sa Bible, ano ba yun? Sino yung Nebuchadnezzar?
Pero ngayon, binago ni Lord. Yung ordinary, naging extraordinary. Yung mga bago nga sa deliverance, praise the Lord, may mga nakarating dito, nakatulad din natin, 3 years ago, walang kaalam-alam, nakarating sila dito nung pinapanood kayo. Nakitang nagdi-deliverance si Karina. Extraordinary. Hindi mo lang alam kung paano nagsimula yan. Binabago ni Lord. Hindi pa tapos si Lord dyan. Nakakatatlong taon pa lang sa deliverance yan. Ano pang itsura niyan 10 years from now? Ano pa itsura ng katabi mo ngayon 10 years from now? Baka hindi mo na mahagilap dito sa Pilipinas yan. Amen? Meron ng banyaga nasa Pilipinarina, babae. Ginagamit ni Lord sa deliverance. Tingin ko yung anointing na binigay sa'yo, kaya mong tumapat Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, one day, you will travel the world. Lahat ng nananampalataya, pumalakpak. Hallelujah! Bakit yan possible? Because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Mark chapter 16 verse 15, He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Kaya nga lamang, ang nakakalungkot ngayon, may mga Kristiyano, panay lang ang pagpapahayag ng mabuting balita. Okay din naman yon, pero kulang. Pagdating ng verse 17, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. From ordinary, that person will become extraordinary. Bakit yan possible? Nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo. Ang katabi mo na yan, gaganyan-ganyan lang ngayon, nagsisimula pa lang yan. Pinabubuelo pa lang ni Lord yan. Pagtingin mo parang paatras ang buhay. Ganun talaga. Pag ibinala kasi yung arrow sa bow, hahatakin, babatakin mo na yan paatras. Bago yan, i-release. Tuloy-tuloy na yan. Marami yang ipapioneer. Marami yang iko-conquer. Ako ay naniniwala, kaya tayo binigyan ng desire ng 100 daughter churches kasi marami talagang tatawagin si Lord magpastor. Hawakan mo yung balikat ng katabi mo, kapatid. Baka ikaw yun. Alam mo, ang isang sign pala niyan, ang isang sign, nung nagko-contemplate na ako, bakit ba ako napunta dito? Paano ba ako nakarating dito? Dumarating sa point na you really enjoy the ministry. That you really enjoy the presence of God. At meron kang desire, I want to do more. Tanungin mo ang katabi mo, kapatid, ganun ka din ba? Verse 19, after the Lord Jesus had spoken to them, He was taken up into heaven and He sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied. Tinupad talaga ni Lord. Ipinarana sa kanila ang kapangyarihan. The sovereign Spirit empowers us to carry hope to the ends of the earth. May dala-dala tayong pag-asa.
sa mga buhay. Amen? Kaya ito ang totoo niyan. Dadalhin ka talaga ni Lord sa iba-ibang mga lugar. Dadalhin ka ni Lord sa iba-ibang mga bansa. Maniwala ka. Amen? Huwag mong isipin, lumipas na panahon, di pa tapos si Lord sa'yo. Marami pang gagawin si Lord. Hallelujah! Declaring that the grave is empty and the throne is occupied. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Kaya wag niyong isipin, iniimbento lang ni Bishop yung mga sinasabi niya, dadalhin ako ni Lord sa iba't ibang bansa. Si Lord ang nagsabi niyan. Mensahero lang ako. Pinapasabi lang ni Lord. Maniwala tayo kay Lord. Mahirap ba sa lumikha ng langit at lupa na ikaw ay dalhin sa iba't ibang bansa? Ang tanong, naniniwala ka ba at hinahanda mo ba ang sarili mo? Kaya pag may mga ministry opportunity, isalang mo sarili mo. May mga pagkakataon, huwag mo nang hintayin na tawagin ka. Hindi pa ako pastor eh. Nanonood ako ng mga ginagawa. Pag tinanong, sinong gustong gumawa niyan? Isa sa pinakamahirap na topic sa encounter noon, the cross. Binubuo namin yung team sa church. Sinong gustong mag-preach ng cross? Sabi ko dun sa pastor namin, lahat po ng mahirap na topic, bigay niyo sa akin. Kaya ang topic ko dati, cross, deliverance, experiencing the revelation of the cross. Lahat po ng mahirap, bigay niyo sa akin. Magiging pastor pala ako eh. Hinahanda ko lang yung sarili ko. Maaaring hindi ka tawagin ni Lord na magpastor. May calling ka, pero mataas ang calling mo. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, dumanda ka talaga. O may pinapasabi pa sa'yo si Lord, tumingin ka sa akin. Kaya yung magiging lifetime partner mo, hinahanda rin ni Lord. Nagpapahanda ka kasi. Nakatingin ako sa iyo. What is the power of the empty tomb? Redeemed from the penalty of sin, invited into the presence of God, is strengthened to live in purity, and empowered for the proclamation of the gospel. Sabihan mo nga ang iyong katabi, it's time to rise. The same power that raised the sovereign Christ from the dead is the same power that raises you from your past. Pwede bang sabihin, pag iniisip ko yung nakalipas ko, nakakahiya nga eh. May mga pagkakataon nga para mapalaya doon, kinakailangan pang ungkatin. Naririnig ko, napapakinggan ko, nandito ako sa taas, kaya hindi ako makapag-focus sa isang tao lang, minsan bababain ko ng konti, pero kinakailangan kong mag-observe. Napapakinggan ko yung iba, habang kinukwento yung nakalipas nila para makalaya, ang hirap eh. Tutulo ulit yung luha, mararamdaman ulit yung hapdi, yung sakit, pero palalayain tayo ng Panginoon. Amen! The same power that raised the sovereign Christ from the dead is the same power that raises you from your past, raises you from your shame, raises you from your fear, raises you from your limitations, and raises you into your calling.
Dahil siya ay nabuhay na muli, nakahanda ang panawagan ng Panginoon sa iyo. Lakaran mo yan. Magkakaroon yan ng katuparan. Amen? Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Oh, hallelujah. Ang nais ng Panginoon sa umagang ito, namnamin natin. Hindi lang natin maranasan, matanggap ang kalakasan na dulot nito. Pero malasahan natin kung gaano kasarap ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nagdusa siya, nasakta, nahirapan upang matikman natin ang sarap ng pagiging isang anak ng Diyos. May tagumpay. Gagamitin ng Panginoon for His glory, for His honor. Thank you, Lord, for the resurrection. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah.